Sa mga nanay at tatay natin ka A to Z, may pangamba ba kayong tumandang walang kasama? May inihain pong batas si Senator Panfilo Lacson para tiyaking walang anak na may kakayahan namang sumuporta ang mangiiwan sa kanilang magulang sa ere. Pagtitiyak ng senador, hindi kasama rito ang mga financially challenged at yung mga mapanakit na mga magulang. Narito ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. 51 anyos na si Lola Alita, 5 ang anak at 4 na ang mga apo. Pero kahit may kanya-kanyang pamilya na ang mga anak niya, kasama pa rin niyang nakatira ang mga ito at alagang-alaga pa rin siya. Siyempre, masarap, masaya na may nag-aalaga sa akin, lalo na mga anak ko, tsaka yung mga apo ko, inaasikaso nila ako. Sa yung pag-aalaga lang nila na sapat na sa akin. Aniya, sulit ang pagod at hirap na ginugol niya noong bata-bata pa siya para itaguyod at alagaan ang kanyang pamilya. Ang magulang naman na si Beng na may isang anak, umaasang pag siya'y tumanda, anak din niya ang mag-aalaga sa kanya. Bilang isang magulang, parang nararamdaman ko na may pagmamahal sa akin ng anak ko. Lagi niya akong tinutulungan niya ako sa lahat ng mga mga kailangan ko, ganyan. Kahit na medyo may edad na ako. Protektado ng Parents Welfare Act of 2025 na nirefile ni Senator Panfilo Lacson ang mga munting hiling ng mga magulang na ito. Sa ilalim kasi ng panukalang batas, gagawing criminal offense ang pag-abandona ng mga anak sa kanilang magulang kapag matanda ng mga ito, uugod-ugod o may sakit at wala ng kakayahang suportahan ang sarili. Aniya, responsibilidad ng mga anak at ng lipunan na alagaan, maglaan ng oras at puna ng pangangailangan ng mga nakatatandang minsay buong buhay ang inalay sa pagpapalaki sa kanila. Kaya naman hindi rin lubos maisip ng ilang magulang na tatanda sila nang walang kasama. Siyempre malungkot dahil malayo ako sa kanila, pero wala tayong magagawa kung yun ang pero parang wala naman siguro yan dito. Hindi naman yata yan nauso dito sa lugar, sa bansa natin, yung mga matatanda ihiwalay sa mga anak nila. Pero masakit para sa akin yun eh. Kaya si Albert pangako sa sarili na kahit anong sitwasyon, pipiliin niya araw-araw na siya mismo ang mag-aalaga sa kanyang mga magulang. Hindi po. Kasi mas maganda na ang anak ang mismo mag-alaga sa magulang. Kumbaga syempre, nung mga bata kami, magulang namin na nag-alaga sa amin. Hindi yung ibang tao. Ayon kay Lacson, sa panahon ngayon nakalulungkot na naging tipikal ng makakita ng abandoned elderly sa kalye. Dahil bigo ang mga anak na puna ng kanilang responsibilidad sa mga ito, kahit paaniya moral and natural obligation ang pagsuporta sa kanila. Maraming mga matatanda ang inihahabilin sa mga shelter para sa mga matatanda o home for the aged. Minsan kasi, kulang talaga sa pangtustos o mas mabibigyang atensyon sa home for the aged ang mga ito. Kaya plano rin ni Lacson na magtayo ng old age home sa bawat probinsya at highly urbanized cities para alagaan ang mga nangangailangang matatanda kung saan nasa 50 elderly ang tatanggapin nito. Mas importante kasi kumbaga alam mo na kung ano yung ugali ng magulang mo, then kung paano mo sila itatrato ng maayos. Kasi pag nasa ibang taga-alaga sila, hindi mo alam kung paano sila itrato ng ibang. Samantala, paglilinaw ng senador, hindi kasama sa batas na ito ang mga magulang na naging mapanakit at mapang-abuso sa kanilang mga anak. Gayon din ang mga salat sa pera. Gayunpaman, kung may kakayahan namang mag-alaga at magtustos sa pangangailangan, pero piniling i-abandona ang magulang, 6 hanggang 10 taong pagkakakulong ang pwedeng kaharapin, dagdag pa riyan ang 300,000 pisong multa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.